Roma chapter 8, verses 14 to 17. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Tayo po ay manalangin at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito, sa inyong kabutihan sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pribileyo na kami ay tinipon ninyo upang sa inyo ay sama-samang manambahan sa dakila at banal niyong pangalan. Aming dalangin sa sandali pong ito kung paano naging katanggap-tanggap sa inyo ang aming awiting papuri, pagsamba at pagluwalhati sa inyong pangalan. Pagpalain niyo po ngayon ang inyong mga salita na aming pag-aaralan at kami ngayon ay kasihan ng inyong Espiritu Santo. Iyaan niyo ang banal na Espiritu ang siyang maging dakilang tagapagturo po namin ng mga bagay na nagmumula sa inyo. For the deep things of God can only be understood by the guidance of your Spirit. Kaya sa umagang ito, Holy Spirit, take full control. Holy Spirit, lead us into your paths of righteousness for your name's sake. At ngayon lamang, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. Makakaupo na po kayo. Napakabuti po ng ating Panginoon. Nangangalahati na po ang buwan ng September. Diba? At salamat sa patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Paano po, tatanungin ko po kayo, kung ipinanganak tayong mahirap, di ba? At araw-araw ng ating buhay, para makakain ay kailangan nating mangalap ng basura o mangalap ng maaari nating pagkakitaan para tayo makakain. Tuwing araw po ng Sabado ay araw po ng pagkuha ng basura sa lugar po namin. So, bukod sa maaga akong gumigising, inaayos ko po lahat ng pwede ko pong gawin. So, inilabas ko po kahapon yung lahat ng aking pwedeng itapon sa basura. Maya-maya, mayroong isang tricycle na puro babae sila. Yung nanay at saka yung 4 na anak niyang kasama niya. So, sabi ko po dun sa nanay, anak niyo ba lahat yan? Opo, ito, panganay ko. Sabi ko, ba't hindi ba nag-aaral? Nag-aaral naman po. Kaya lang katulong ko po sa paghanap buhay kapag araw ng Sabado at Linggo. So, may nagbigay po sa akin ng isang karton ng masarap na tinapay. So, ginawa ko po, ibinigay ko po sa kanilang lahat yon. Tuwan-tuwa yung mga bata. Kasi maliliit. Yun nga ang nakakatuwa din, di ba? Ang hirap na ng buhay, sunod-sunod pa yung anak. Siguro dahil para ma-enjoy nila yung buhay nila, nandun doon po na 4 yung anak niya. Kaya lang kung iisipin natin, napakahirap kung ang buhay po natin sa mundong ito ay wala tayong maayos na buhay. Yung iba nga, nakikita po natin sa kalsada natutulog o sa kalsada nakatira. Pero paano naman kung merong isang biglang hari o impluwensyang tao ang dumating? At pagkatapos biglang sabihin sa atin, aampunin na kita. Diba? O di kaya biglang sabihin sa atin, gagawin na kitang tagapagmana ng lahat ng meron ako. Ano kaya mararamdaman po natin? Diba? Paano kaya kung halimbawa si Nicole ay nagtatrabaho sa Manila, sa BGC pa office mo? Hindi. So halimbawa, nagtatrabaho ka sa Makati, di ba? Tapos biglang si Jaime Sobel de Ayala ay nakita ka, tapos biglang sinabi sa'yo, gusto kitang gawing anak eh. Pwede bang simula sa araw na to, ampunin na kita?
wala ka naman nakagis ng magulang. O kung meron ka man nakagis ng magulang, pinabayaan ka. Kaya ikaw ay you fend for your own. Humahanap ka ng sarili mong paraan para ikaw ay mabuhay. Di ba? In the natural, parang nando na may biglang silakbo ng damdamin na parang you're so much excited sapagkat yung lahat ng paghihirap mo matatapos na. Ewan ko kung katulad ko kayo nung bata ako, pagka nakikita ko po yung mga klasiko na meron sila ng mga bagay na kailangan po namin at ako ay wala, medyo naaawa po ako sa sarili ko. Naranasan niyo po ba yun? Yung bang napag-isip-isip niyo, ba't ba hindi ko tatay yung tatay niya? Napag-isip-isip niyo po ba yun? O di kaya naman napag-isip-isip niyo, nung kasing panahon po namin, ang palabas nun, ewan ko kung inabutan ni Sister Flory, yun yung gulong ng palad. Na kung saan talagang parang inaasam-asam mo na ikaw naman yung nasa ibabaw, ang tagal mo na sa ilalim di po ba? So, merong mga ganong panahon ng ating buhay. Pero ang reality ng buhay, hindi po sa lahat ng pagkakataon, ganun po ang buhay po natin. Kaya nga, napakalaking pribileyo na simula nun tayo makakilala tumanggap sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng bagong pananaw sa buhay po natin. It shouldn't be business as usual. It shouldn't be the life that we were living before ay ganun pa rin po ngayon. Sapagkat dapat mayroon ng pagbabago ang buhay natin. Yan kasi ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang na. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ngayon ay pawang bagong nilalang na. So, ngayong araw po na to, ang pag-aaralan po natin ay the delights of a spirit-led life. Yung, ano ba yung kagandahan na pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu? The main idea of our topic today is that the delights of a spirit-led life is to be enjoyed not just in the spirit, but also in the natural. So, hindi dahil banal na Espiritu ang nangunguna sa atin, hindi na natin ma-enjoy yung buhay natin sa mundong ito. Ma-enjoy natin. Ang kagandahan nga, na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, nabubuhay din tayo sa kalooban ng Diyos. Marami kasing tao, nabubuhay sila sa kanilang buhay na walayo sila sa Diyos. Pero ngayon na tayo'y kumilala at tumanggap na kay Kristo, dapat ang desire ng bawat isa po sa atin is not just to enjoy the spiritual life that we have in Christ, but also to enjoy our life here on earth together with Christ. Kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Noong unang linggo po, ang topic na ating pinag-aralan ay no more condemnation. 3 bagay yung tinalakay po natin, nagbabalik-aral lang po tayo. Yung life in Christ, life in the flesh, at life in the Spirit. Under the life in Christ na pinag-aralan po natin, na tutunan po natin na tayo po'y pinalaya na sa kautusan at sa kasalanan, maging sa kamatayan. At nagkaroon po tayo ng sure justification dahil nakipag-isa tayo kay Kristo at ang dapat manguna na po sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya lang, binigyan din po ng contrast, binigyan ng pagkakaiba ni Apostol Pablo na yung buhay na na kay Kristo at yung buhay na nasa laman, ang patutunguhan ng buhay na nasa laman ay tiyak na kamatayan, leaves us hostile to God, na ibig sabihin, kung mamumuhay tayo sa laman, patuloy tayong malalayo sa Diyos, at tayo po ay malalagay sa isang kalalagayan na hindi po natin kailanman mabibigyang kaluguran ng Diyos. Leaves us to a place that cannot please God. While, if we live a life in Christ and we allow the Holy Spirit to lead us, then we will live a life of power, a life of righteousness, and a life of resurrection in Christ. So binigyan ko na po ng paliwanag yan noon. Last week, ang pinag-aralan naman po natin ay how to have a spirit-led life. Paano tayo mapangungunahan ng banal na Espiritu. At 3 bagay din po yung pinag-aralan natin. Para tayo mapangunahan ng banal na Espiritu, dapat alam na natin, ang ating katawan ay hindi po natin pag-aari. At tayo'y na-deliver na sa mga makalaman na nasain po natin. We receive deliverance from lustful desires, deliverance from distraction, and we have dedicated our life for God's glory. Then, we also discussed that you must be dead to sin, but alive in Christ.
Dapat patay na po tayo sa gawa ng kasalanan at nabubuhay na po tayo para kay Kristo. Andun po ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa ating ginagawa at determinado tayo. Ibig sabihin, purposeful na buhay po natin na tayo nabubuhay hindi para isatisfy ang gusto natin, kundi para isatisfy ang kalooban ng ating Panginoon. And then we also studied, we have Christ's righteousness in our life. So kung nasa atin po ang katwiran ng ating Panginoon, ang buhay po natin is designed for victory. Hindi na tayo dapat natatalo ng gawa ng kasalanan, natatalo ng hatak ng laman. Hindi na po. Sapagkat alam na natin, we are enjoying the victory that Christ has given us. Ang totoo, we are fighting not for victory, but we are fighting from the victory na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin nun, hindi tayo nakikipaglaban dahil gusto nating magtagumpay. Nakikipaglaban tayo dahil ibinigay na sa atin ni Jesus yung tiyak na katagumpayan. So, dapat ini-impose po natin sa buhay natin yun. Dinideklara natin sa ating buhay po yun. Pangalawa, we are determined to overcome. Meron po ba sa ating sumali sa paligsahan at ang nasa isip po natin, ay matatalo ko? Meron po ba sa atin nag-aral at ang naisip po natin, babagsak ako? Meron po ba sa atin nagsimula ng negosyo at ang isip po natin, malulugi ko? Huwag ka na magsimula. Huwag ka na sumali. Di ba? Huwag ka na mag-aral kung ang mentality mo ganun. Dapat ang mentality natin, ngayong na kay Kristo na tayo, lahat ng bagay magagawa ko dahil si Jesus ay sumasa akin. Amen po ba? We are determined to overcome. At lastly, we are destined to experience resurrection. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, si Satanas, at the end of the world, isa lang ang patutunguhan niya. Saan yun? Impyerno. Hindi tayo destined doon. Destined tayo kasama ng ating Panginoon. So, tayo mamimili kung saan tayo pupunta. Kay Satanas ba? Na hindi naman inilaan ng Diyos yung impyerno para sa tao? O sa piling ng Diyos, kaya tayo nabubuhay ngayon na gusto natin yung buhay natin ay maging maayos sapagkat alam natin, one day, we will be forever with God in His kingdom. Amen ba? So palakpakan naman natin ng Panginoon. Tapos na po ako sa introduction. Dito na po tayo sa message natin. What are the delights of a spirit-led life? Week 3 po tayo. Ano yung pakinabang po natin? Ano yung dahilan bakit tayo maging masaya dahil tayo po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu? So tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha po bang masaya yan? O naging masaya lang nung makita yung pagmumukha nyo? Diba? So tignan po natin. Okay, number 1. One of the delights of a spirit-led life is the delight in our adoption. Inampun po tayo ng Diyos. Hindi naman tayo lahat anak ng Diyos eh. Pero simula nung tayo kumilala at tumanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ibinilang tayo ng Panginoon bilang bahagi ng kanyang pamilya. Sabi po ng 1 chapter 1 verse 12, John 1:12. Ngunit ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Pero yun lamang kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, meron tayo ngayong delight, meron tayo ngayong kagalakan sa ating puso. Ang sabi po ng Roma chapter 8 verses 14 and 15, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Pansinin po ninyo, binilugan ko po, mga anak ng Diyos. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, makikilala natin ang isa't isa. Dahil tayo po ay pinapatnubayan ng Diyos, dahil tayo po ay nabubuhay sa buhay na inilaan ng Diyos na ating dapat lakaran. Ano po ba to? Simple lang. Nung tayo wala pa sa Panginoon, pagkagising po natin, kung anong gusto natin gawin, gagawin po natin. Ngayon tayo may personal na relasyon sa Panginoon, nagpe-pray po tayo. Pagkatapos natin mag-pray,
Kinukuha natin yung Bible natin, nagbabasa tayo because we want to give God the first priority of our day. Yung unang napakahalaga sa buhay natin, ibinibigay natin sa Panginoon. Sapagkat karapat-dapat siya. Kaya nga sabi ng Mateo chapter 6 verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. If we seek first God, then the rest will just be added to us. Na ibig sabihin, walang kahirap-hirap ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya lang, mga kapatid, na-enjoy po ba natin? Parang ganito yan. Hinango tayo ng Panginoon sa lugar na magulo, madumi, mabaho, mga lugar na ayaw po natin. Kaya dapat naman ngayon, bigyan po natin ng pasasalamat ang Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa po natin. Yung pong anak ko pong si Elisha, ay nakahiligan po niyang gumawa ng crochet. Sinuportahan naman po ng maganda kong asawa. So, nagugulat ako. Okay, may mga dumadating na mga yarn, may dumadating na palaman, sapagkat gusto ng anak kong gumagawa po ng crochet. At natutuwa naman po ako kasi pagka nagko-crochet yun, tahimik ang buhay po namin lahat. Okay? Payapa. Kasi talagang nagbibilang yun habang nagko-crochet po siya. So, natutuwa po ako kasi bukod sa nakakagawa siya ng magagandang bagay na gusto niyang gawin. Nanonood lang po yun, Pinanonood niya sa YouTube yung gusto niyang gawin. At nakakabuo po siya. Natutuwa po kami sapagkat ito po ay nakita nung kanyang mga klase, umorder, mura ng benta. 20 lang ang benta. Okay? Tapos naging 30. Tapos naging 50. Nung inalok nung anak ko po si Miko, 120. Ngayong kahapon, pag uwi ko, Daddy, sabi nung anak ko si Elisha, Daddy, do you know how much money I have now? I'm rich, sabi niya ganun. I have 300 pesos, sabi niya ganun. So, tuwan-tuwa po siya. Okay? Tuwan-tuwa siya sapagkat meron na po siyang earnings. At kanina, pagdating po namin dito, inilagay niya sa envelope yung 10% ng kanyang kinita. Natuwa naman po ako. Kasi nandoon po yung kanyang desire na makasunod din sa kalooban ng Panginoon. Ba't ko po ito kinikwento sa inyo? Kasi bilang mga anak ng Diyos, alam natin dapat kung anong tungkulin natin sa Kanya. Kung paanong tungkulin namin bilang mga magulang na i-provide ang pangangailangan ng aming mga anak. Tungkulin din po ng aming mga anak na bigyang galang kami. Tungkulin din ng aming mga anak na pahalagahan kami, na bigyan po kami ng respeto, sundin po kami. Ano bang utos ng salita ng Panginoon? And this is not about money. This is about obedience. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikapu upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. At sabi ng verse 11, subukan ninyo kung hindi ko sawayin ang magnanakaw, ang mananakmal, at ang lahat ng gumagawa ng hindi tama sa inyo. So dito natin makikita, God doesn't want our money, but God wants our obedience sa mga bagay na pinagagawa niya. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami po sa atin, we give, hindi po out of obedience, we give out of convenience. Hindi po dapat ganun. Meron na po ba sa inyong kumain sa restaurant at pagkain nyo sa restaurant, sinabi nyo, eto lang yung kaya kong bayaran. Halimbawa, ang in-order mo ay mahigit 2,000, pero ang dala mong pera ay 1,000. Sabi mo dun sa tao, eto lang yung kailangan kong bayaran, kasi eto lang yung perang meron ako. Sa palagay nyo, makakaalis kayo dun sa restaurant na kinainan nyo? Hindi. Diba? Pwede kayong umalis. Siguro pag natapos yung hugasan, yung lahat ng dapat hugasan. O di kaya naman, mga 2 araw kayo magtatrabaho doon para mapunan ninyo yung dapat po ninyong bayaran. Alam niyo mga kapatid, all our life, nagtatrabaho tayo. All our life, nagnenegosyo. All our life, ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin. Pero ngayon, dahil tunay na tayo mga anak ng Diyos, dapat pahalagahan natin ang ugnayan na meron tayo sa Diyos. Amen po ba? Dapat bigyan po natin siya ng pansin. Bakit? Because we have a new Father. Okay? At ang sabi ng unang 1, chapter 3, verse 1, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos. At yan ang totoo.
Itong dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan, hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga kapatid, nung una kilala natin ang Diyos bilang Diyos na napagparusa, bilang Diyos na nagdidisiplina, bilang Diyos na pag hindi ka nakasunod sa kanyang kalooban, maaaring may mangyaring hindi maganda sa iyo. Kaya yung iba, lumalapit sila sa Diyos out of fear, not out of love. Yung iba nagsisimba kasi gusto nila na i-bless sila ng Panginoon. At paniniwala nila yun. Ang lolo ko po sa mother side, 2 beses lang sa loob ng 1 taon magsimba yun. Pag birthday niya at pag Pasko. Tapos pag birthday niya, hingi pa siya sa Lord ng regalo. Lord, birthday ko naman eh. Regaluhan mo naman ako. Pag Pasko, Lord, birthday mo naman eh. Regaluhan mo din ako. Di ba? Parang ganun din po tayo eh. Tamang tayo naman ay nagsisimba, pero nagsisimba tayo, pero meron din tayong hinihinging kapalit sa Diyos. Hindi ba pwedeng magsimba tayo kasi gusto naman nating bigyang kaluguran ang Diyos Ama na nagbigay sa atin ng karapatan ngayong maging anak po niya. So, dapat mabago na po yung ating kaisipan. Every time na tayo lumalapit sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, Lord, I want to give honor to you. I want to give the due worship na dapat ko pong ibigay sa iyo. I want you to delight in me. Gusto kong malugod ka sa akin. Kaya tayo lumalapit sa Panginoon. At pag nalugod ang Diyos, eto po yan. Pag nalugod ang Diyos, hindi pa tayo humihingi, ibibigay na ng Diyos sa atin yung mga pangangailangan natin. Parang ganun din po yun eh. Pag nalugod yung misis ko sa anak ko, magugulat na lang po ako. Kahit hindi 9-9, may mga dumadating na mga pinamili po yan. Kasi iniisip po niya yung aking pong mga anak. Nagugulat na nga lang po ako, buti na lang, hindi ako nagbabayad. Siya nagbabayad, di ba? So, yun po yung benefit na tayo po yung anak ng Diyos. We have a new Father, our Heavenly Father. Pangalawa, we have a new family. Sabi ng unang 1 chapter 3, verse 2, mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sa ngayon, alam natin, meron tayong pagkilala at pagtanggap kay Jesus, pero may struggle ang buhay po natin eh. Ano yung struggle na yun? Okay? Makakasunod ba tayo sa Panginoon o hindi? Matutupad ba natin ang kalooban ng Diyos o hindi? May struggle. Pero, tanungin ko nga kayo, bakit ba kayo bumabalik pagka Sunday? Bakit ba kayo sumasama sa pananambahan sa Panginoon? Because you now feel you belong to the family of God. Hindi natin hahanap-hanapin ng isang pagtitipon kung hindi natin nakita yung pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito po sa darating po na November 30, December 1, magkakaroon po tayo ng family camp uli. Lagyan niyo na po sa kalendaryo niyo, Sabado at Linggo po yun, November 30, December 1. Magkakaroon po tayo uli ng family camp. And you, being the family members of GEM, I would like to encourage you. Imbitahan niyo rin po yung mga mahal niyo sa buhay. Okay? Ang tatay ninyo, kung hindi niyo na isasama sa church, ngayon, sa family camp natin, sama niyo. Yung kuya niyo, kung hindi niyo na isasama sa church, sabihan niyo na, kuya, huwag ka mawawala sa November 30, December 1. Okay? Meron kaming family camp sa church. Kayayain sana kita Kasi ito yung pagkakataon, as one family, na tayo po ay sama-samang manambahan sa Panginoon. Tanungin ko nga po kayo, gusto niyo po bang makasama sa langit yung pamilya ninyo? Diba? Kaya lang, nag-e-effort ba tayo? Gumagawa ba tayo ng paraan para maisama natin sila sa langit? Dito nga sa bahay-sambahan, hindi natin masama But now is the time for us. Bilang kabilang sa iisang pamilya ng Diyos, now is the time for us. Ipag-pray po natin ang bawat isa sa kanila. Naintindihan po ba natin? Okay? Di ba? Kapag kayo ay may quota sa inyong trabaho, meron kayong ibinebenta, meron kayong dapat ma-reach na quota, lahat gagawin ninyo Linggo-linggo may tumatawag doon sa cellphone ng misis ko mula sa bangko. Okay? Nagpapautang. Napakahirap po nun. But they will do everything para maabot nila yung quota. Ang tanong ko sa inyo, gagawin ba natin lahat
para maisama natin ang ating pamilya sa kaharian ng Diyos. Now we have a new family. Pangatlo, we have a new freedom. Yung kalayaan po na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng unang 1, chapter 3, verse 3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Ito ngayon yung kalayaan natin. Hindi natin ginagamit yung kalayaan natin sa pagsunod sa layaw ng ating laman, kundi ginagamit natin yung kalayaan na meron tayo upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ask yourself, tanungin nga po ninyo ang inyong sarili. Kailan kayo nagpasya na kayo ay magpapagamit sa Panginoon? O yan ha, sinasabi ko na sa inyo, sa November 30 at saka sa December 1, family camp po natin. So wala po tayong Sunday service dito. Doon po gaganapin yon sa lugar na kung saan tayo po ay magpa-family camp sa SMS. So I just want you to see. Dapat ngayon pa lang, ibinibilang na natin yung sarili natin na tayo magiging bahagi nun. Because that is the freedom that we have in Christ. Pangalawa na dapat po natin pag-aralan, delight in our assurance. The delight in a Spirit-led life is, meron tayong katiyakan. Sabi ng Roma chapter 8 verses 16 to 17, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo yung makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Mga kapatid ko, may katiyakan po ang pagsunod natin sa Panginoon. Kung kasama niya raw tayo nagtitiis dito, kasama niya rin din po tayo sa kanyang kalwalhatian. So tiis-tiis lang, di ba? Mahirap po magtrabaho sa Manila. Bakit? Sapagkat sobrang haba ng pila sa LRT. Sobrang dami ng taong sasakay ng bus. Para makasakay ka ng bus, aakyat ka doon po sa overpass. Tapos tatawid ka sa EDSA, bababa ka doon sa kabilang side. Tapos nakapila pa rin ng tao. Pero tis-tis lang kasi mas malaki ang kita sa Manila kaysa dito sa probinsya. Maraming bagay sa mundong ito, pinagtitiisan po natin. Huwag nyo nang tignan yung katabi nyo, baka pinagtitiisan nyo rin po yan, hindi ba? Pero ang ibig ko sabihin, tis-tis lang. Pero yung pagtitiis po natin, dapat para kay Lord. Naintindihan po ba natin? Hindi dahil sa no choice ako eh. Tinanong po nung anak ko, yung misis ko. Parang ang pagkakaintindi ko, kanina lang tinanong. Sabi nung misis ko, no choice naman ako eh. 9 na buwan ko kayong dinala eh. Kaya no choice ako nung ipinanganak kayo kung hindi tanggapin kayo bilang anak ko. Tama naman, di ba? Meron po ba sa atin nakapili ng anak? Ay, gusto ko yung anak ko matangos ang ilong, makapal ang kilay. Gusto ko yung anak ko manipis yung labi. Ang pinakamaganda doon, gusto ko yung anak ko mabait. Pero lahat yung kabaliktaran eh, di ba? Paano naman kung yung anak natin nagsabi, gusto ko yung daddy ko ganito. Gusto ko yung daddy ko ganito. Wala rin eh. Kahit saan tayo lumagay, hindi tayo makakapili ng anak, hindi tayo makakapili ng magulang. Kahit kapatid, hindi tayo makakapili. Tama po ba? Pero alam nyo mga kapatid, ang Diyos pwede naman pumili ng mga anak na mababait, masunurin, at maayos ang itsura. Hindi katulad ng itsura ng bawat isa po sa atin. Pero hindi po tayo itinangi ng Diyos. Lahat tayo, simula nang tayo kumilala tumanggap sa Kanya. Tayo po ay may assurance na tayo yung mga anak niya. Amen ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, anong pakinabang natin simula nang tayo po ay kumilala tumanggap sa ating Panginoon? Number 1, we have a new communion. Meron na po tayong pagkakaisa. Sabi ng 1:16-13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Mga kapatid, dito natin makikita ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Nung wala tayo sa Panginoon, we decide on our own, we do what we want to do, and we desire what we want to desire.
Pero ngayon nasa Panginoon na tayo, bago tayo magdesisyon, konsulta muna tayo sa Panginoon. Lumalapit muna tayo sa Panginoon. Bago tayo magpasya sa isang bagay na gusto nating gawin, ito po ay ipinagpe-pray po muna natin sa Panginoon. Ang totoo, mga kapatid, bago kayo magplano, mag-pray muna kayo. Bagamat sa isip ninyo, meron na kayong mga bagay na gustong gawin, pero pag-pray nyo muna yon. At kahit na na-deliver na lahat ng materials, nandoon na lahat ng pangangailangan, bago nyo simula ng isang proyekto, mag-pray muna kayo. Bakit? Sapagkat nasa tao ang pagbabalak, ngunit nasa Diyos ang pagbibigay ng tagumpay. Kaya, halimbawa, may binala kayo. Okay? Halimbawa, meron kayong pupuntahan. Okay? Pag-pray nyo sa Panginoon, Lord, ito pong araw na to. Nakaset po kami pumunta sa ganitong lugar. Meron po kaming gagawin po ron. At alam nyo, tagal na namin pinag-pray ito, pero ganun pa man, Lord, kalooban yung masunod. Alam nyo, kahit kami mga pastor na, pagka po nagbi-meeting po kami, sabihin ng mga kasama kong pastor, hindi, okay na yan, set na natin ang ganitong araw. Sabihin ko sa kanila, okay, set na to, pero hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Sino ba may control ng panahon? Matindi po yung parating na bagyo, di ba? Bagyong Purdy. Okay? Purdy nga ba? O Bebingka, bagamat nasa northern part ng Luzon, pero hahatak daw ng habagat. Pero anong purpose? Kasi ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na wala sa control ng bawat isa sa atin. The truth is, 10% of what's happening in our life, doon lang tayo may control. 90%, wala po tayong control doon. So, kung 90% wala tayong control, hindi ba dapat hilingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa lahat ng ating ginagawa? Hindi ba dapat hingin natin ang pangunguna ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa? Kasi wala tayong control sa mga bagay po na yun. Pangalawa, na dapat po natin makita ang benefit ng ating assurance. We have a new confession. Sabi nga dito ng 1:16-13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Bakit new confession? Kasi bagong nilalang na po tayo. So, noon, pagka tayo ay nagkikwento ng mga bagay na alam natin, tinulungan tayo ng Diyos, ang sinasabi natin, wala pa tayong relasyon sa Diyos. Nag-pray naman ako dun sa taas eh. Ano yung nasa taas? Sino yung nasa taas? Butike. Okay? Panike. Ba't hindi natin masabi, nag-pray naman ako kay God. Nag-pray ako kay Lord. Ngayon nasa Panginoon na tayo, it should come naturally in us. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Lord eh. Kasi ito yung plano ko, pero ito naman yung nangyari. Na mas maganda pala ang plano niya dun sa plano ko. So hindi na po tayo nahihiya. At saka isa pa, ang confession na po natin ay positive. Hindi puro negative. Na, sige, pinag-pray naman natin yan. Kaya natin yan. Magagawa natin yan. Noon kasi, negative po tayo eh. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin bayaran yan? Magagawa ba natin yan? Kapag ka nag-rely tayo sa sarili natin, hindi natin magagawa ang maraming bagay. Pero, kapag ka tayo po'y nagtiwala sa Diyos, maraming bagay magagawa po natin. Yung misis ko po, gustong matutong magmaneho ng sasakyan. Matagal nang sinasabi nun sa akin eh. Dahil yung sasakyang ginagamit ko po ay hindi ko naman pag-aari. Pag-aari po ng church. Sabi ko sa kanya, mag-enroll ka na lang sa driving school. Minsan, nagkwento po siya, kala Brother Ben, kala Sister Jack, hindi, pwede niyo naman gamitin yung sasakyan. Minsan, isang araw, hinatid namin si Isha doon sa classmate, pabalik. Sabi ko, sige, ikaw magmaneho. Talaga? Talaga? Sabi niya, sige, pinagmaneho ko dito sa may Sagrada. Paglikot, tinabi ko. At pagkatapos, pinagmaneho ko. Okay? Nakarating naman siya hanggang doon sa may amin. Okay? Pag nung paliko na at marami ng tricycle, ayoko na, tinabi niya na. Okay? Tapos kahapon, nando kami sa Soledad, pinagmaneho ko uli. Okay? Ikot ng ikot. Akala ko, diretso palabas eh. Buti na lang, hindi. Kaya nung sabi niya, okay na ako. Ay, praise the Lord. Sabi ko gano'n. Kaya lang,
Mahirap kasi kung tatanggihan po natin eh. Kasi ang reality ng buhay, pag meron tayong isang bagay na gusto nating gawin, hanggat hindi natin nasusubukan yon, hindi tayo titigil kasi gusto nating gawin yon. Intindihan ba natin? Pero, pag sinubukan nating gawin ang isang bagay, at ito ay hiningi natin ng patnubay sa Diyos, mga kapatid, makikita natin, gagabayan tayo ng Diyos. At isang araw, magugulat na lang po kayo. Misis ko nang mamaneho ng sasakyan papunta rito. Wala namang imposible sa Diyos eh. Amen ba? Parang malungkot kayo. Yeah? Na-encourage ko lang kayo. 43 na po yung misis ko. Okay, 44 na pala. O, kinokorek ako. Pasensya ka na ha. Mukhang 43 ka lang sa akin. 45 pala. 45 na raw. Okay? So, new confession. I want you to understand this. Lahat ng bagay magagawa natin dahil kay Jesus na sumasa atin. Pangatlo, new confidence. Meron tayong katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Meron tayong kasiguraduhan na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Teka muna, bibigyan ko ng ibig sabihin yung sa lahat ng ginagawa natin. Baka mamaya isipin niyo kahit na mali na yung ginagawa, kasama pa natin ang Diyos. Definitely hindi natin kasama ang Diyos doon. Pero doon sa mga bagay na hiningi natin ang patnubay ng Diyos, kapatid, kasama natin ang Diyos. Kaya eto po yan. Kung idinedicate ninyo sa Diyos ang business ninyo, kung idinedicate ninyo sa Diyos yung sasakyan ninyo, idinedicate ninyo sa Diyos yung bahay ninyo, idinedicate ninyo sa Diyos yung anak ninyo, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, kasama ninyo ang Panginoon. So walang dahilan para manatili kayong magkagalit mag-asawa. Walang dahilan para yung anak ninyo, pagdudahan ninyo kapag siya'y nagpapaalam sa inyo. Kasi yung bagay na out of our control, God is in control. Naintindihan po ba natin? Yung negosyo natin, huwag niyong hahaluan ng hocus-pocus, huwag niyong hahaluan ng pandaraya, sapagkat definitely, dun sa bagay na yun, hindi sasang-ayon ng Diyos. At makakapasok ang kalaban. Pero, dahil alam natin may katiyakan tayo na ang Diyos ay sumasa atin. Kahit na nahihirapan tayo, kahit na may struggle tayo, alam nyo mga kapatid, makikita natin, papatnubayan tayo ng Diyos at pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Pangatlo, at dito na po tayo magtatapos, delight in our affluence, meaning in our position, meaning in our new level in life. Sabi ng Roma chapter 8, verse 16 to 17, ang Espiritu nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Tagapagmana ng Diyos yan. Tagapagmana ng ating Panginoong Kristo, kasama ng ating Panginoong Kristo. Paano? Kung bigla nyo na lang malaman pinsan buo nyo pala si Sandro Marcos. Di ba? At simula nun sabi sa'yo, insan, lahat ng meron ako, meron ka na rin. Sapagkat simula ngayong araw na to, dahil nalaman ko na pinsang kita, lahat ng meron ako, meron ka na rin. Aba, mga kapatid, ibang usapan yun. Kasi Ilocano yun. Kuripot. Diba? Nung isang araw, nandito ang ating Pangulo, sinabi niya po yun Bagamat Ilocano ko, pero mamimigay ako at nabigay ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka. Diyan sa Palayan City. Namigay din ng assistance para sa mga farmer sa Gimba. So salamat sa Panginoon, di ba? Bagamat hindi niya naman personal na pag-aari yun. Pero pag-aari ng gobyerno, ibinahagi sa mga tao. Alam niyo, mga kapatid, sinabi ng salita ng Panginoon, tagapagmana tayo ng Diyos. Tagapagmana tayo ni Kristo. Ano yung dapat nating mamanahin ngayon? Ito po yung pag-aralan natin. Number 1, new provision. Ibig sabihin, lahat ng meron ng Diyos is made available to every one of us. Sabi ng Filipos 4:19, at dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo
ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Na ibig sabihin nito, mga kapatid, lahat ng pangangailangan po natin. Pansinin po muna natin, lahat ng needs natin, hindi wants. Alam po ninyo, kaming mag-asawa, may sikreto po kami. Lahat ng pera ko, pera niya. Lahat ng pera niya, pera niya. Malinaw po yun. Maliwanag po yun sa sikat pa ng araw. Kasi lahat ng pangangailangan namin, tinutugunan ko bilang ama ng tahanan. Bilang haligi ng aming pong pamilya. Ngayon, lahat ng gusto ng mga anak ko, lahat ng gusto niya, doon niya kinukuha yun sa pera niya. Salamat na lang sa Diyos, di ba? Kung pati yun, kukunin pa sa akin. Pero, nakikinabang din po ako roon. Kasi nagugulat ako meron akong bagong sapatos. Tatanungin niya ako, gusto mo ba nito? Sabi ko, kaso wala akong pera Tinatanong ko lang naman kung gusto mo Tapos magugulat na lang ako, bibilan niya ako ng bagong sapatos. Ngayon, ito po yun, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos sa atin, lahat ng pangangailangan po natin, isusupply ng Diyos. Sa ibang translation, ganito po ang pagkakasabi. Buhat sa hindi maubos na kayamanan ng langit. Itutustos ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Tanungin ko nga po kayo, mauubos ba ang kayamanan ng langit? Hindi. So hindi tayo magkukulang sa lahat ng pangangailangan po natin. Yun lang sa needs natin, So kung hindi na natin needs yun, hindi nasagutin ng Diyos yun. Kasi dapat ine-exercise natin yung wisdom natin, yung common sense natin, para hindi tayo magkulang sa maraming bagay. Pero pansinin po ninyo, tumaas ang singil sa kuryente, tumaas ang singil sa tubig, pero nagbubukas pa rin kayo ng aircon. Di ba? Naglalaba pa rin tayo. Okay? Bumibili pa rin tayo ng gasol, kahit na mahal na po, kasi kailangan natin magluto. Meron ba dito simula nung tumaas ang singil sa kuryente, hindi na kayo gumamit ng kuryente? Wala. Kasi mga necessities yan. So, ibig sabihin, lahat ng necessities natin, ipoprovide ng Diyos. Dapat yan na makita natin. Pangalawa, new protection. Sabi ng Lucas 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Sa ibang translation, ganito, even snakes and scorpions cannot do harm to you. Kahit na ahas pa at scorpio ay hindi kayo maano, sapagkat ang proteksyon ng Diyos ay nasa atin. Hindi naman yung nakita mo ng may ahas, tukain mo ko, patay ka talaga ron. Yung hindi mo nalalaman, may biglang tumuka sa'yo, hindi papayagan ng Diyos na mamatay ka. Hindi mo nalalaman, yung pinainom pala sa'yo, may lason, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kaya parang ganito rin yan. Kung nagmamaneho ka, huwag mo naman madaliin palagi ang buhay mo. Okay? Huwag ka naman mag-counterflow. At pag nasa NLEX ka, SCTEX ka, huwag ka naman magpatakbo na mahigit 120, kaya nga may speed limit Kasi pag bigla kang pumreno at nag-exceed ka sa speed limit, may possibility gumewang yung sasakyan mo, tumaob, at malaking possibility may mangyari sa iyo hindi maganda. But when you are driving within the speed limit, may possibility mabuhay ka pa. So ibig sabihin nun, mga kapatid, ang pag-iingat ng Diyos nasa sa atin. Ngayon, bilang ama ng tahanan, ito po ang tungkulin natin. Every day of our life, ako po, itong ginagawa ko. Nagpe-pray po ako every day. Sinasabi ko, Lord, salamat po sa panibagong araw. Salamat po sa panibagong kalakasan. Inihiling ko po sa inyo, tuwing bubuksan ko po yung pintuan namin. Binubuksan ko po ngayon ang pintuan ng aming tahanan. Buksan nyo rin po ang pintuan ng pagpapala mula sa langit. Paggabi po, isinasara ko po yun. Panginoon, isinasara ko po ang pintuan ng aming tahanan. Isara nyo rin po ang lahat ng gawa ng kalaban sa buhay po namin bilang isang pamilya. At tuwing aalis po kami, sinasabi ko sa Panginoon, lukuban niyo po kami ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Hayaan po ninyo, yung mga anghel po ninyo ang siyang sumama sa amin, maglinis ng aming daraanan na makarating kami sa aming patutunguhan ng payapa at ligtas, makauwi rin kami ng payapa at ligtas. Bakit?
Because we are invoking the protection of God in our lives. Alam nyo, ito po ang dapat po nating matutunan. Sa lahat ng pagkakataon, hinihingi po natin ang gabay, pag-iingat at patnubay ng Diyos sa ating buhay. Panghuli, at dito na po tayo magtatapos. The new promise. Ang Espiritu ang nagpapatotoo ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. One day, and it is coming very soon, makakarating din po tayo sa kinilalagyan ng Diyos. Kaya yung lahat ng pagtitiis na ginagawa po natin dito, one day, makakarating po tayo sa lugar na inaasam po natin. Nung isang gabi po, may kausap po kami, retired seaman po siya. At sa kanyang pagre-retire, ay nakapag-invest na po siya ng maraming bagay dito po. At salamat sa Panginoon. At ini-invite ko nga po sa church na makasama rin po natin. Napakasarap na matapos mong maghirap ng mahabang panahon, na-enjoy mo naman yung pinaghirapan mo. Tama po ba? Kasi at the end of the day, alam mo, nagawa mo yung bagay na pwede mong gawin. Alam nyo, kaya nga araw-araw ng buhay ko, mahimbing ang tulog ko eh. Kasi sa buong araw, ginagawa ko yung lahat ng dapat kong gawin. Pansinin niyo po ito. May pangako ang Diyos sa atin na tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian kung tayo po ay magtitiis kasama niya. So, ito po yung pangako ng Panginoon. One day, makakasama niya tayo sa kanyang kinalalagyan. In summary, sa pagtatapos po natin, the delight in our adoption is because of the new Father, our Heavenly Father, the new family we belong to, and the new freedom we have in Christ. Pangalawa, the delight in our assurance is the new communion in the Holy Spirit, new confession, and the new confidence we have. At ang huling pinag-aralan po natin is delight in our affluence or position is the new provision, new protection, and new promise. Ngayon, kung ito po'y pag-uugnay-ugnayin po natin, pagsasama-samahin po natin, anong kinalaman nito sa ginawa ni Kristo sa ating buhay? Ito po yun, the gospel connection. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. If I will ask you a question right now, can you say honestly with all of your heart na anak ka ng Diyos? If God will come right now, face to face, can you say to Him, I am your son, I am your daughter, I am your child? Alam niyo mga kapatid, kung aalisin ang lahat ng mga title na meron tayo sa buhay po natin, mapa ikaw ay engineer, ikaw ay businessman, architect, teacher, ano man profession, kahit ako bilang pastor, tanggalin lahat yung mga title na yun eh. At haharap ako sa Diyos. Pwede ko ba sabihin sa Lord, Lord, anak po ninyo ako eh. Kakayanin ba nating humarap sa Diyos? At sabihin natin na nagsusumika po akong mabuhay bilang anak po ninyo. Kasi ito po ang katotohanan, mga kapatid. Some of us, lumalapit lang sa Diyos dahil may kailangan tayo sa Kanya. Some of us, lumalapit lang tayo sa Diyos kasi kailangan natin ng pagpapala ng Diyos. Kailangan natin ng kagalingan ng Diyos. Kailangan natin ng tustos ng Diyos sa lahat ng ating pangailangan. Pero alam niyo, mga kapatid, yung anak ko, lumalapit sa akin. Kasi nakadepende siya sa amin bilang magulang niya. Susuot nga lang niya. Magtatanong pa, ano po yung susuot ko ngayon? Kasi bata pa. Pero alam niyo, mga kapatid, tayo,
bilang mga taong nasa hustong gulang na? Are we dependent on God? Can we really say to God, Lord, I am your child? Kasi kung hindi, din ngayon yung tamang pagkakataon para ayusin po natin ang ating sarili. Tandaan po natin, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, siya'y nagkatawan tao. Inabot niya ang tao. Ang lahat sa atin, inabot tayo ng Diyos. At nung inabot tayo ng Diyos, lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap. Pinagkalooban ng ating Panginoon ng karapatang maging anak niya. Now, the challenge, the conclusion is, the delights of a Spirit-led life is enjoyed because of a maturing relationship with the Lord. Hindi natin lubos na may enjoy ang pamumuhay po natin bilang pinapatnubayan ng banal na Espiritu kung wala po tayong nagmamature na relationship kasama ang Panginoon. The challenge right now is, are you willing to let go of your old life to delight in your adoption? Nakabang talikuran, yung mga hindi tama at diwastong pamumuhay mo para patunayan na yung pag-ampun sa atin ng Panginoon ay hindi siya nagkamali. At pangalawa, are you willing to be led by the Spirit all the time? Handa ba tayong patnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay? Pari po ba tayong tumayo? Awitin po natin yung Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Jesus, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Once again, you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. For the last time, you're all I want. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sa himig po ng awiting yan, maaari po ba nating ipikit ang ating mga mata? Iyo ko ang ating ulo. Totoo ba
na siya lang ang tangi nating kailangan. Totoo ba na handa tayong lumapit sa Panginoon sa sandaling ito? Ginawa na ni Jesus ang lahat ng kanyang dapat gawin sa krus ng Kalbaryo upang patunayan ang pag-ibig ng Diyos Ama sa langit sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataong ito, pinagkalooban tayo ng Diyos ng pagkakataong maging anak niya simula nang tayo'y kumilala tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Now the question is, ipinamumuhay ba natin ang ating buhay bilang totoong mga anak ng ating Panginoon Diyos? Mga kapatid, kung hindi kayo nakasisiguro na kung sa ating pagharap sa ating Panginoon ay hindi natin kayang sabihin na anak niya tayo dahil sa mga bagay na pagkukulang natin, pagkakamali at pagkakasala natin sa Kanya. Ngayon ang tamang sandali para tayo humingi ng tawad at magbalik loob sa Kanya. At marahil, kung hindi mo rin lubos na naunawaan ang kahalagahan ng katotohanan ng salita ng Diyos, pero alam mo na meron kang dapat gawing paghakbang para lumapit sa Diyos, para maiayos ang iyong buhay, para magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso, maalisan lahat ng gumugulo sa iyong isip, magkaroon ka ng kapanatagan. Ngayon din ang tamang sandali, sapagkat ito ang tamang lugar na pwede nating katagpuin ng Diyos. Huwag nating intindihin kung sino ang ating katabi, kung ano sasabihin ng mga tao nasa paligid natin. Kung hindi ngayon, makipag-usap tayo sa Kanya. Dahil ang Kanyang banal na presensya ay nasa ating kalagitnaan. At sa inyong sariling pangungusap, kausapin natin ang Diyos. Isuko natin ang ating sarili sa Kanya. At bilang tanda ng pagsuko natin sa Panginoon, maaari nating taas ang ating dalawang kamay. Bilang pagsasabi, kailangan kita, Panginoon. Kailangan ko ang pagkilos mo sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking negosyo, sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking mga pangarap. Kailangan kita, O Diyos. Sapagkat walang lumapit sa Diyos na hindi niya kinatagpo. Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Maging sila na mga kasama po namin sa online worship. Kilala nyo ang bawat isa, alam nyo kung anong pangailangan nila. Maaring meron iba sa kanila na merong karamdaman kaya hindi po nakadalo sa gawaing ito. Kaya hinihiling ko rin po sa inyo, katagpuin nyo po sila, iunat ninyo yung mapagpalang kamay, pagkaloob nyo ang kagalingan mula sa kanilang ulo hanggang sa kanilang talampakan. At yung bagay na hindi kayang gawin ng sino man sa amin ngayon, isinusuko po namin sa inyo, pinapayagan namin ang kapangyarihan ng inyong Espiritu ang siyang kumilos sa amin upang ang buhay ng bawat isa ay maging buhay na patotoo ng inyong kapangyarihan na kumikilos sa amin pong buhay. Salamat, Panginoon. At sa inyo, na nais niyong kilalanin at tanggapin si Jesus sa inyong buhay. Maaari kayong sumabay sa panalangin ito. Sabihin natin, Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pag-ibig niyo sa akin. Ako'y lumalapit sa inyo. Kinikilala ko na ako'y makasalanan. At kailangan ko kayo upang patawarin at linisin ako sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Yesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula po sa sandaling ito, kayo na po ang maghari sa akin. At tulungan po ninyo ako na ang aking buhay ay magsilbing pagpapala sa buhay ng maraming tao. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa iyong pangalan. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, selyuhan po ninyo ang lahat ng ginawa po ninyo ngayong umagang ito. Let us delight in a spirit-led life dahil kayo ang Diyos na umaakay sa amin sa landas ng katwiran patungo sa pamumuhay
nakalugod-lugod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ninyo ang lahat ng mga kasama namin. Pagalingin nyo ang lahat ng may karamdaman na kaisa po namin sa pananambahan sa inyo. Bigyan nyo ng katugunan ang aming pong mga kahilingan, ang aming pangangailangan. At tulad ng sinasabi ninyo sa salita, na ang lahat ng aming pangangailangan ay bibigyang katugunan ninyo ayon sa kayamanan ninyong hindi maubos sa langit dahil kay Kristo na siya naming Panginoon. Mangyari ang lahat ng ito. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. This all we ask and pray in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama. Join us again next Sunday as we continue our series about the Spirit-led life. God bless you po.